Aminin ko, hindi ako naniniwala noon na kahit na saang brand, basta barley. Na-diagnose na may stage September ng second week. Nagtataka na ako, bakit hindi pa rin nag-stop? Puro buo-buo, ang daming lumalabas sa akin. Nagpa-check up ako sa OB-GYN muna. Nakita nila na may nakapasa silang bukol. Pinapuntahan nila ako sa sonology, saka pinabiopsy nila ako. Inoperahan ako. Naging unsuccessful yung operation kasi nakita nila ang laki na agad kasi naging aggressive daw yung stage. Pinanino na nila ako ng 6 to 8 months. Mamatay na ako. Para akong nabingi. Alam mo yung nagsasalita yung doktor sa akin. Hindi ko na siya naririnig kasi ang dami kong mga kakilala na namamatay. Hindi pinakaya. Tapos, ako po si Maria Angelica Marcos, 35 years old, from Balagtas, Bulacan. Na-diagnose na may stage 4B cervical cancer with bone metastasis. Ang lifestyle ko noon, bukod sa maaga kong pag-aanak, parang tingin ko is stress and mali yung pag-diet ko kasi hindi siya balance. Nagwo-workout ako noon, nag-try din ako mag-OMAD, as in totally wala akong rice, puro lang akong egg, tinapay, hindi ako masyado sa mga gulay. So, wala akong coach. Sinubukan ko lang kung saan ako mas mag-fit. Tapos, yun nga, regular yung menstruation ko, mga August 2024. Nagsimula akong mag-bleeding until September ng second week. Nagtataka na ako, bakit hindi pa rin nag-stop? Kasi September 22, yun yung sobrang puro buo-buo, ang daming lumalabas sa akin. Noong una, akala ko is normal lang kasi nag-stop ako mag-pills. Anong medyo nahihilo na ako ng mga time na yon, August, nagpa-check up ako sa OB-GYN muna. Inaiiyak ko nung OB-GYN, nakita nila na may nakapasa silang bukol. Akala nung una, myoma lang. Pinapuntahan nila ako sa sonology, saka pinabiopsy nila ako. Doon, nakita sa result ng biopsy ko is stage 1B lang nung una. During binayopsy ako, nagbe-bleeding pa rin ako nun. Pinag-take nila ako nung pampaampat ng dugo. Kaso hindi talaga. Hanggang sa dala ako sa ER, inoperahan ako. Naging unsuccessful yung operation kasi open-close yung nangyari. Kumbaga, pag open nila, nakita nila ang laki na agad kasi naging aggressive daw yung bukol. From stage 1B, naging stage 4B. So, nag-suggest ako na lumipat ng another oncologist. Last November 22, sinuggest niya sa akin na mag-PET scan ako para mas makita yung accurate na kung ano ba talaga yung status nung sakit ko. Tapos yun, dun nga nakita na na-diagnose nga ako na stage 4B na with bone metastasis sa left ko, dito sa balakang. Nung time na yun, kinausap ako nung dalawang doctor ko, isang sa radiology, saka sa oncologist. Kota na daw ako, sagad na, stage 4B na, kumalat na. To make sure, tinaningan nila ako ng 6 to 8 months, mamamatay na ako. Nung time na yon, para akong nabingi. Alam mo yung nagsasalita yung doktor sa akin. Hindi ko na siya naririnig kasi hindi ko na-expect yun. Alam ko lang kasi stage 1 eh. Tapos nagulat ako stage 4B na. Tapos yun, nagdasal nga ako. Sabi ko nga, kung may ibang option, sabi nila, prayer daw, saka tulungan ko raw yung sarili ko. Wala sila sa akin sinasuggest na kahit na nung herbal na iinumin ko. So, nung time na yon, 1 week na lang, magkikimo na ako. Nagdasal talaga ako. Sabi ko, tulungan ako na magganap ng ibang way para makatulong sa akin kasi ang dami kong mga kakilala na namamatay. Hindi kinakaya. Tapos, yun, may mga ka-church ako na kinakausap ako na mag-barley daw ako. Aaminin ko, hindi ako naniniwala noong una sa Salveo o kahit na saang brand, basta barley. Pero nung time pala nagkasakit ka na or ikaw na yun sa ganung sitwasyon, parang darating pala yung time gusto mo nang subukin lahat, gusto mo nang itry lahat, di ba maubos pera mo, ibenta mo properties mo para lang dun. Nagdasal talaga ako 1 week. Sa totoo lang po, hindi nga ako mahilig sa mga barley. Wala naman akong kiniklik na kung ano-ano. Miracle yun kasi biglang lumitaw yung Salveo barley grass sa Facebook ko. Hanggang sa nakita ko yung SBG. Puro SBG siya. Tapos tinry ko si Sir Ryan. Apa ako na mag-order lang. Pero nung time na yon, hindi ko sinasabi doon sa pinag-orderan ko na ako yung sakit. Kumbaga parang tinesting ko lang. Tapos po, bago ako makimo, hindi pinapayagan ng mga doktor na uminom ka ng kahit na ano. Dumating yung time na inilihim ko sa doktor na umiinom ako ng SBG. Tinitake ko yung Salvia Barley Grass every morning pagkagising ko. Bago ako ikimo,
saka i-radio kasi laging sabay yun nung nagtitreatment ako. Tapos bago ko matulog, minsan pagka kasi kinikimo ka, walang bawal na pagkain dyan. Pagtingin ko nasusobrahan ako sa kinakain ko, let's say baka or seafoods, ang ginagawa ko is umiinom ako nun. Napakaganda niyang pambalance sa pagkain. Saka yung katawan ko nga, pag halimbawa nanlalata ako, bumabagsak yung hemoglobin ko, dinodouble dose ko yung Salveo barley grass. Kasi hindi mo kasi makukuha ng puro kain lang yun. Iba yung herbal na lalo sa laboratory mo. Malaban siya. Para ka naka-vitamins. Hindi siya yung nakakasira ng kidney. Hindi ka rin ma-overdose. Kahit nga ang lapot niya, konti lang yung tubig ko. Wala akong nararamdaman na pangit. Hanggang sa nung time na yun, nararamdaman ko na parang ang lakas ko. Yung baga parang dumating na sa punto na yung mga kasabayan ko na nagkikimo, nagtataka sila sa akin na parang wala daw akong sakit, ano raw yung tinitake ko. Napagkakamalan pa nga minsan yung may sakit sa akin, minsan yung kasama ko. Hanggang sa yun, sinishare ko kung anong ginagamit ko. Hanggang sa yun, nagsimula ako mag-chemo is December 4, 2024, last year lang. Lahat ng radiotherapy saka brachytherapy. Natapos ang treatment ko ng February 27, 2025. Then meron kaming 3 months na monitoring period. After 3 months na yun, may PET scan. Nagpahingi ulit si doktor. So, after 3 months na yun, napagkumpara niya yung before and after. Nung una, tinitingnan ko yung mukha niya, kung ano ba naging resulta. Nakangiti siya. Hanggang sa sabi niya, parang hindi to normal. Kasi doon kasi siya tumingin agad sa result. Binasa niya. Kasi nga nagulat siya. Nawala yung sa bone metastasis mo. Nawala yung tumor mo sa buto. Tapos yung ang cervix mo, nag-normal na. Which is dati kasi, ang size nun sa akin, nasa 9.5 cm. Bumalik na siya sa 3 to 3.5 cm yung normal na, yung cervix ko. Kumaga nung time po na yon, biglang bumalik yung dating sinabi ng doktor sa akin na 6 to 8 months, baka mamatay ako or ano. Ang galing ng Panginoon, 6 to 8 months pala is magiging survivor ako. Cleared na ako, cancer-free na ako. Mismong doktor yung nagsabi sa akin na very rare yan. Gamitin mo yan, tulungan mo yung mga kapwa mo na i-share mo yun. Nagtanong ako sa sarili ko at sa Panginoon, paano ko to i-share? Hanggang sa ako yung kusang lumapit sa SBG, nag-chat nga ako, nasabi ko na, pwede po ba akong mag-living testimony? Hanggang sa mga oras na ito, nalalamig ako kasi habang ni-interview ako ngayon, yung hinihiling ko sa Panginoon na kailangan ko itong ilabas kasi nga po, sabi ng doktor ko, bago magsimula, isa pa lang daw ang nakakasurvive sa case ko na stage 4B, 65 years old pa. Pangalawa lang daw po ako, hindi pa po ako nakalbo. Kaya po, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon na napakabuti na yung pinagaan niya lahat hanggang sa mga oras na to na may interview yung buhay ko. Mahirap yung naglilibing testimony ka lalo't yung brand is kilala na. Hindi ko na-expect na mapapansin yung chat ko. Ang laki po nang naitulong sa akin. Yung buhay kasi na dinudugtong. Kaya po, nandito po ako ngayon sa harapan niyo. Proud po ako na certified user po ako ng Salveo Barley Plus. At muli, ako si Maria Angelica Marcos at ito ang aking kwentong Salveo.